3, 2, 1. Are you ready? Maulang umaga mga kaibonatics oh. So nandito tayo ngayon sa loob ng ating loft para purgahin itong mga warrior natin. So bali gagamit ako ng pangmanok. Itong Fenbendazole. Fenbendazole bali 75 milligrams. So subukan natin, ganito siya kalit. Subukan natin kung magiging goods ba sa mga kalapate, kung di ba sila mamamatay. Ginagawa mo. Pumunta kasi ako ng poultry supply. Naghahanap ako ng pangkalapate. Ito yung binigay niya. Babae yung nagtitinda. Sana naman walang mangyaring masama sa mga kalapate natin kasi pang manok ito eh. Sana hindi sila mamatay. Ayan, ito na yung moment of truth. Titignan natin kung talagang effective nga ba itong ganitong pamurga sa kalapate. Naghahanap kasi ako nung in and out or yung ibang mga brand. Talagang yung iba pa nga malalaki, lalo na yung hammer na pamurga. Malaki yung binibigay talaga. Pero nakita ko sa YouTube, ang ginagawa nila doon, hinahati nila sa yung isang perasong malaki, hinahati sa 4 para lumiit yung milligrams. Ito naman maliit nga, pero 75 milligrams, sobrang concentrated. Pero sana walang mangyaring masama dito sa mga kalapate natin, sa mga alaga natin. O kaya binidyoan ko na muna, baka sakaling ito na yung huling makita natin sila ng buhay. Sana naman walang mangyari sa kanila. Ayan o. Pag may nangyari sa kanila, wala. Talagang hindi tayo para sa next season ng South Race. Pero pag buhay sila hanggang mamaya o hanggang kinabukasan, ayos. Pwede pala tong ganito kalaki na 75 milligrams. So tinry ko na to kanina, 1 hour nang nakakalipas dun sa breeder natin na isa, yung babae na matagal na natin hindi napupurga yun eh. Medyo pumayat siya kasi matanda na, 2017 pa yun. So ilang taon na rin hindi napupurga, pero nasa kulungan lang siya. So 1 hour nang nakakalipas mula nung pinainom ko siya nito, buhay pa naman hanggang ngayon, hindi naman siya namatay. So, wow! Subukan naman natin sa young bird. Subukan natin kung hindi nga ba mamamatay o o okay lang, kaya nila yung dosage, itong 75 milligrams na Fenbendazole o yung Pacquiao na tinatawag nila. Pacquiao ang nito ang nakalagay sa kanyang brand, pero meron siyang Fenbendazole. Yan yung ingredient para purgahin o puksain, palabasin lahat ng mga parasite sa loob ng kanilang intestine. Ito mga meron kasi tayong mga bagong dito mga bagong kalapate, mga young bird din, pero hindi natin sila ililipad. Gagawin natin silang breeder, pero pinaviewing ko sila dito sa loft natin para masanay sila, para just in case na makawala sila ay dito lang sila, hindi sila alis. Bali, para mahuli pa rin natin sila. So bali nakaka-acquire tayo ng bagong mga ibon na Bunbanderin, Bunbanderin tsaka Gemelina, Gelema, parang ganun yung sabi nung nung taga Talkwing na
Tapos cross daw sa Goke. Yung ibon ni Goke. Tapos meron siyang pinakitang mga finisher doon na mismong anak o mismong kapatid ng mga nakuha natin. So ito sila, yan, mga Ingrisel tsaka blue bar. Itong white flight na to, may paningit. Tsaka yung isang red bar doon, doon sa dulo, yung dulong dulo yun. Yung dulo doon. Bali 4 sila. Sila yung Tapos kanina nagpalipad na rin ako kanina. Bali nung isang araw nung nagpalipad ako, 1 oras bago sila bumalik. Yung 4. Itong dark checkered, itong white flight na checkered na choco checkered. Tapos yun yung dark checkered ulit doon. Tsaka itong Grisel, nawala sila ng 1 hour. Tapos kanina nagpalipad ulit ako kaninang umaga. Bali umabot ng 45 minutes. Lipad pa rin sila ng lipad. So magandang senyales kasi nag-start lang tayo sa una, hanggang bubong lang sila tapos papasok na. So unti-unti tinatyaga natin na pinapalipad, binubugaw. Yun. Tumagal ng 5 minutes, tumatagal ng 10 minutes. So kada araw na pinapakawalan natin sila. Yun. At talagang consistent naman yung itong si Taba, itong si recessive red natin. Ito yun Yun. Consistent na dito lang talaga sa bubong. Ano ko ba dyan? Talagang gusto niya tumambay lang. Kasama niya yung kapatid niya, yun yung Grisel dun sa dulo. Mga tamad lumipad. Lilipad lang man yung Grisel na yun. Bababa ka agad, dadapo. Meron silang dinadapo, hindi ko alam kung saan banda eh. Pero banda ron eh. Banda ron sa malaking puno dun. Dun sila tumatambay eh. Pag ganyan, hindi sila for racing material kasi sa laban ng karera kailangan mabilis na matagal lumipad yung kalapati mo, tapos mabilis silang pumasok dito sa trapping nila. Yun yung dalawang to, yan laging magkasama yung dalawang yan. Yan mga tamad mga tamad lumipad, dadapo agad. Buti naman yung 4 ko na sinama sa club, talagang sila hindi sila pasaway. Talagang lumilipad sila ng matagal. Siyempre, para mapalipad natin ng ganong katagal, binibigyan natin sila ng extra na mga vitamins at extra na minerals para tumagal sila sa ganong liparan. So ngayon naman hindi ko pa sila na pupurga. So ito namang pamurga na to, kahit may kinain okay lang naman eh. Pero hindi ko pa sila napapakain mula kanina. Kasi nainis ako kanina eh. Pinabababa ako sila dito sa landing board after nilang lumipad. Hindi sila bumaba rito sa landing board, bali nagtambay muna sila dun sa bubong ng kapitbahay, yung pinakamataas na bubong dun. Nainis ako. Tumambay sila, doon sila naglanding talaga. Hindi pwede yung ganun eh. Kasi halimbawa galing sila sa sa training o galing sa release ng club, ni-release dun sa lugar na pinaghagisan sa kanila. Tapos pag uwi nila, dun sila dadapo. Di paano yan? Tumatakbo yung oras sa sa karera sa kalapate. Di talo na. Diba? So mahirap talagang dito, dapat hands-on ka rito, focus ka eh. Kita mo yung problema at yung disiplina, sana ma-adapt nila yung discipline. Na pag tinawag sila o pagkatapos ng liparan, balik agad dito sa loft, sa kulungan. Hindi pwedeng tumatambay, kagaya ng dalawa doon Mga dapat pangalan nito, boy tambay tsaka girl tambay. Magkapatid yan yung dalawang yan. Kalahi din naman nila itong mga to, itong balibado sa bago nating mga 4 na peraso. Kalahi nila, isa sila ng lolo. Tapos isa rin sila ng nanay na lola na nila. So magkakamag-anak yung mga yan eh. Sadyang naiiba lang tong dalawang to eh. Parang ito yung mga black sheep eh.
Ito rin yung nawala, itong grizzle na to after a day. After 1 day, ayun, bumalik naman. So nangihina ng iba So ito yung bagong hango natin. Kapatid din nila yan sa sa nanay at parang mga tiyuhin niya na rin yan. So kung magkakamag-anak kasi sila, ayan. So hindi pa kumakain yan. Kumakain na yan nung kasama siya dun sa sa kulungan, sa breeder cage natin nung parents niya. Kaya naman nung marunong na siyang kumain, kinuha na natin siya. Tine-training na, binuwing na natin siya dito sa taas. Naka-viewing na siya dito kahapon. Tapos kasi umuulan, kaya naman pinasok muna natin dito. Ayan na siya. Laki, ganda niya. Nakakosa yan, nakakosa. So bali meron pa tayong doon sa baba, yung dalawang recessive red natin. Sana hindi siya maging kagaya ng recessive red na yun, na matigas ang ulo, na dapo ng dapo at yung tamad lumipad. Bali yung lahi naman yung dalawang recessive red sa baba. Bali naka-ring siya ng ng BBC at Kosa, yung dalawang magkapatid na yun. So bali lahi nun, yun nga yung imbrek, tsaka yung yung galing sa akin. Yung nanay din nito. Isa sila ng nanay. So bali naging yung nanay, naging siya lang yung talagang ipinaras ko sa iba't ibang lalaki, yung nanay nila, yung nanay nitong mga to. Kasi yun na lang natitira, hindi ko pwedeng i-breed kasi yung lola nila yun nga, payat pa kinukondisyon muna natin. 2017 pa yun yung lola nila, tsaka yung lolo nila 2017. Bali kinukondisyon natin para magamit natin sila at makapag line breed tayo. Yung mga ila-line breed natin, yun yung mga gagamitin naman natin na future breeder natin. Or kung may matira dito sa mga ilalaban natin na dumulo sila hanggang dulo ng karera, ay makauwi sila hanggang sa derby, makabalik sila, ay malaking pasasalamat na natin yun at meron tayong magiging finisher for the first time ng pagsali natin. So sana itong panalangin ko lang na magkaroon tayo ng budget na pang bayad sa kanila, yung budget na pampamasahe sa kanila at pambayad dun sa entry pag sakaling makalusot sila, makarating sila hanggang derby. So yun yung natin, dream natin na sana yun nga, makaabot sila hanggang dun sa dulo. Kasi yung iba training pa lang nawawala na training pa lang sa truck, o kaya dito pa lang sa loft sa loft fly pa lang dito sa paligid ng loft, nawawala na sila May mga ganong senaryo ibang mga kalapatids natin pero syempre ganun talaga ang buhay, nag-aalaga ng mga racing pigeon. Kung para sa'yo talaga. Kung hindi para sa'yo, talagang kahit anong gawin nating dyan, pag-iingat yan, talagang mawawala yan. Pero itong mga to, yung 4 ko na mga matured na ito yung dark checker doon. So itong choco na white flight, itong grizzle na sabi ito yung grizzle na to, saka yung checkered na dun sa dulo. Sila yung consistent talaga. Sila yung nakikitaan ko ng ng porsigido sa sa training nila. Bali wala lang muna silang kanya dahil nga ko sila, pupurgahin ko sila. So ito, ganito nga pala, ipapasok natin yung ipapasubo natin ito sa kanila. So sana walang mangyari sa kanila na masama, kasi kapag namatay sila, hindi nila kinaya to, patay, tapos ubos yung ating isasali sa sa karera na kalapati. So mamaya papakita natin mga kaibanatics kung paano natin sila painumin.
para ano, kung effective o hindi. Kasi kailangan sa ano sa mga warrior na isasama natin, isasali natin sa karera. Kailangan walang ano yan mga parasite sa ano sa intestine nila, sa bituka nila. Kailangan malilinis yan. So bukas paliliguan natin sila nung ano malatayon na may wash out para ano mawala yung mga kuto-kuto nila sa ano, wala silang iniinda na mga parasite sa katawan nila, internal tsaka external na ano nila sa mga feathers nila. Yan. So ganyan yung gagawin natin sa kanila para talagang ano malinis inside and out nila. Wala silang mga parasite at mga bula-bulati dyan. At yung wala rin silang mga karamdaman o iinda yung mga ano, mga sakit. At pag 2 weeks before nung training, doon na tayo mag ano sa kanila, magbabaksin. So babaksinan natin tong mga to para matibay talaga sila, hindi sila magkabaliling. O yung paramyxovirus na umiikot yung leeg. Kasi ganun yung ano yung naging experience ko nung nasa Paco, Manila kami. Talagang nagkabaliling yung ano yung ano na nila lolo na rin nila yun balik kapatid nung lolo nila. Pag uwi, sayang yun, consistent na umuwi yun. Muli mo, training nun mula Manila. Naka ano siya ng nalampasan niya hanggang Tarlac, hanggang yun sa Nueva Ecija. Pagbalik niya galing Nueva Ecija, doon na talagang yung leeg niya parang umiikot-ikot na. Ang masakit pa, nahawakan pa niya yung nanay niya, yung Grisel na ano na Vandenbroek na from Louis Chu. Nahawaan niya. No choice ako tuloy kundi ano, ikal sila para di na makahawa. So hanggang dito na lang muna kay Bunatics yung ating update dito sa ating mga warrior na to. Ayan, pupurgayin natin sila ngayon. Hope hindi sila hindi sila mamatay. Okay. Sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan kay Bunatics, subscribe nyo ang channel natin, Ren Ibunatics. Yan. Yan, ang ating content o ating vlog ay patungkol sa pagbibreed ng mga ibon. At ito kasama na rin, mga ibon na ito, mga kalapating to na isasama natin sa karera. At yung iba dito ay gagawin natin mga breeder. Yan. So see you sa ating next vlog. God bless. Thanks for watching. Hope you enjoyed this video. Read lang ng read. Please subscribe my channel for more videos.